Okay guys, may nakita akong isang ko sa group ng ano to, electrician group. Ayan oh. So, sabi niya, pero muna tayo mga kakirig. So, shout out kay Kakirig. Then may nag-post siya ng isang diagram sa motor control. So, magre-react tayo dito kung paano ba i-analyze yung ganitong diagram sa motor control. So, meron siyang pinost na dalawang diagram, A and B. So, proceed na tayo dito. So, ayan yung unang diagram, letter A. So, meron tayong start and stop push button. Okay. So, gumalaw. So, ang ballpen natin gamitin ay pula. So, meron siyang stop. So, stop. Component ng diagram. Tapos, may start. Then, meron siyang relay. Hindi ko alam kung relay ba to talaga. I-interpret lang natin as relay yan. And then, meron siyang motor, M1. Let's say, ito yung contactor para dun sa motor 1. So, for motor 1. Motor number 1. Then, ito, meron siyang on delay timer. On delay timer. Okay? Then, dito sa baba, meron din siyang relay. Ayan. Relay din. Tapos, contactor for motor number 2 naman to. Ayan. Okay. So, the same din dito. Meron siyang stop and start push button. Then, normally open ito ng so, explain muna natin itong diagram bago natin i-analyze kung paano yung operation. So, yung siyang normally open ng R2, ito normally open din ng R1. So, ito naman. Parang naka-interlock. So, hindi mo papagana itong R2 kung naka-open to. And then, yung timer na on delay, and nandito yung normally open niya, NO siya ng TR. Okay? So, ito muna isa-simulate natin. Gagamitan natin siya ng simulator para ma-prove natin kung ano ba talaga yung operation. So, based on the diagram, yan, based dyan sa diagram na yan, so, ano ba yung operation niya? Ha? So, on my analysis, so, kapag pinindot mo itong, so, gamit tayo ng, let's say, blue ball pen. So, kapag pinrest mo itong start, pindutin mo to, mangyayari, mag-e-energize itong R1. Ba't mag-e-energize? Kasi meron ka na ng flow of current from dito, since naka-close yan, naka-close din tong start mo, mag-e-energize tong R1 o relay, and then, i-close niya tong normally open dito sa ilalim. Ano? So, lahat ng normally open contact nung R1 na yun is magko-close. So, magko-close to, yung NO mo dito become NC or normally close. Then, this one, since ito NO din, magko-close din to yung sa ilalim. So, magiging NC yan. And vice versa, kapag na-de-energize itong relay number 1, babalik siya sa original position, which is the normally open contact. So, ano mangyayari? Napindot na natin yung start. Let's say ito is start number 1. Yan. Start number 1. Okay. Ito ang isa. Start number 2. Then, stop number 2. Then, stop number 1. Okay. So, napindot na natin yung start number 1. Nag-energize na yung relay number 1. Pero, wala pang umaandar na motor dyan. Kasi, ito, naka-open pa.
So, anong gagawin natin? Kailangan mo munang, bago mo mapaandar itong motor number 1, yung contactor para ma-energize, kailangan mo munang pindutin itong start number 2. So, kapag pinindut, since na, na-start na natin yung 1, start din natin itong number 2. So, kapag in-start mo yan, since ito, naka-close na to, ayan, mag-e-energize ngayon itong R2 mo or relay number 2. Pag nag-energize yung R2, lahat ng normally open ng R2 is magko-close. So, ito, kagaya nito, since ito ay normally open ng R2, magko-close to. And then this one, magko-close din. Yan. So, ano mangyayari? Yung M1 mo, which is the contactor of motor number 1, mag-e-energize yan. So, ang tendency is, umandar na itong motor number 1 mo. Pero, yung M2 mo, since meron ka pa ditong normally open contact ng timer, which is the time delay timer. So, iintayin mo munang malapse yung seconds na isinet dyan. Let's say, ang nakalagay dito is 5 seconds. So, after 5 seconds, saka pa lang aandar itong motor number 2 mo. So, yun yung operation niya. Then, anong purpose ng stop? Siyempre, patigilin yung operation. So, kapag pinindot mo yung yung stop number 2, pinindot mo yan. So, mag-o-open ngayon yung control circuit mo. So, mawawala ng flow of current. Kapag nawala ng flow of current dito sa motor number 2, since yan yung in-stop mo, mamamatay din yung number 1 mo. Bakit? Kasi yung motor number 1 mo, meron ka ditong interlocking na R2, which is the relay number 2. Itong naka-close yan, mag-e-energize yung contactor, yung magde-de-energize itong R2 mo. So, ang tendency is, mag-open ulit ito. So, pag nag-open yan, mamamatay yung contactor 1 or motor 1. So, wala. Mawala na ng load. Mamamatay na yung motor 1 at saka motor 2. The same with this stop number 1. Kapag pinatay mo din dito, so, mamamatay din yung motor number 2. Bakit? Kasi may interlocking din yan. Kapag pinatay mo to, so, yung R1 mo dito, madede-energize. Mag-o-open ngayon itong R1 mo dito. Yan. So, ang tendency niya, mamatay din yung M2. So, it's either, kung alin ang pindutin mong stop, mamamatay yung motor. Manling sa kanila. So, yun yung operation nitong control diagram na to. Based sa ating analysis as an electrical engineer. So, okay. Ngayon, i-prove natin. I-simulate natin yan using our software. Meron tayong na-download sa Google. So, ipo-prove natin kung talagang ganun ba talaga yung operation. No? So, meron tayong ginawa dito na na control. So, proceed na tayo dito sa simulator. So, ayan. Meron tayong ginawa. Ginaya lang natin yung control na nandun sa post ng isa nating kaibigan doon na electrician. So, yung mga electrician, shout out sa inyo. So, magagaling yan yung mga electrician natin. Pag mga baguhan kayong mga engineer, at wala pa kayong knowledge dyan sa motor controls, so, dikit lang tayo sa mga electrician natin na expert. So, tuturuan tayo niyan. Huwag lang tayong masyadong, alam nyo na yun. Tuturuan tayo niyan. So, ang ginawa natin, ginaya lang natin yung connection ng control. So, this simulation is para lang ma-prove kung talaga bang tama yung pagkaintindi natin dun sa control diagram. So, dun sa circuit na yun, control diagram lang yun. So, balik tayo. May nalimutan akong sabihin. So, ito, ang tawag dito, ladder diagram. Bakit? Kasi ladder diagram siya. So, naalala ko yung turo dati sa college. Ladder diagram yung tawag yan. Kasi parang ladder yan. Di ba ang ladder ganito? Yan. Ganyan ang hitsura. So, kaya tinatawag yan na ladder diagram. So, itong horizontal connection mo na to, yan. So,
Yan yung magsiserve as steps ng mga ladder. Kaya ladder diagram. Okay? So, balik na tayo dun sa simulation natin. So, ayan, ginaya lang natin yung yung connection ng control diagram, ladder diagram. Iniba lang natin, naglagay tayo dito ng load para makita nyo, ito yung motor number 1, and then ito yung motor number 2. So, in this case, 3-phase yung ginawa nating load na motor. Okay? So, sabi ko kanina, sa explain ko dun sa so, ang naiba dito, hindi na tayo naglagay ng ng thermal overload relay. Kasi wala dun sa component natin, ayan, wala ditong overload relay. So, inassume ko na lang na meron yan. So, let us assume na lang na meron yan. So, i-simulate natin kung tama ba yung analysis natin kanina dun sa based on control pa lang. So, this diagram, ito yung magpo-prove kung ganun nga ba talaga yung operation niya. So, okay. Play na natin, i-run na natin yung, so ito yung parang circuit breaker natin. I-on na natin, lagyan na natin ng supply yung controller, pati yung motor natin, yung loads natin na 3-phase motor. Okay. So, itong letter T na to, which is ito yung line 1. Then yung N, neutral. Okay. So, play natin. May supply na yan, pero hindi pa natin napipindot yung start button. So, kapag pinindot mo to, so, ano mangyayari? Mag-e-energize itong R1. Then, lahat ng normally open ng R1, magko-close. So, press natin. Start. So, makita nyo, ayan, nag-iba yung kulay, nag-violet siya. It means na mayroong flow of current dito sa wires. And then dito, it means na nag-close siya. So, from normally open to normally close. So, kasi naka-energize na yung R1 mo dito. Okay? Ano ibig sabihin ng energize? Nag-energize, ibig sabihin nagkaroon ng supply yung relay, yung coil niya. So, ano yun? Magkakaroon siya ng magnetic induction dun sa loob, sa coil. So, ang tendency niya, kung alam niyo na yung operation ng relay, siya, yung normally open, i-close niya. Tapos, yung normally close, i-open niya. So, kasi may dalawang contact yan eh. Yung moving contact, tsaka stationary contact. Ganon din sa contactor, halos similar siya, operation. Okay? So, sinabi natin kanina, bago umandar yung M1, kailangan muna natin ipindot itong start number 2, which is itong nasa ilalim. So, pindutin natin. Yan. So, nakita nyo, umandar na yung motor number 1. No? And then, umandar din yung motor number 2 after maubos yung oras dito sa timer na ito. So, yung motor number 2 is dependent on the timer na naka-parallel dun sa contactor number 1 or motor number 1. So, sabi ko din kanina, since meron siyang interlocking, ang interlocking niya itong R1 tsaka itong R2. Ayan. So, kapag pinatay ko dito sa stop number 2, ang mangyayari, yung dalawang motor mo mamamatay. Bakit? Kasi mag-open yung R2 tsaka yung R1. Okay? R1 is hindi mamamatay. Yung R2 lang. Pindutin natin ha. Stop. So, yung R2 mo namatay, yung R1 naka-energize pa rin. So, balik natin sa, makikita nyo yung timer natin, nag-countdown, 5, 4, 3, 2, 1. After 5 seconds, saka palang andar itong motor number 2. Okay? So, start ulit natin ito number 2. And then, doon naman tayo mag-i-stop sa taas, sa stop number 1. Kung tama ba na mamamatay pa rin yung parehas na motor. Patayin natin umandar yung number 2 after 5 seconds. Yun, umandar na. Ngayon, patayin natin doon sa taas. So, ito. Stop natin dito. So, ayan, namatay parehas yung motor. Na-de-energize. Kasi, meron din siyang interlocking. So, pag-stop mo dito, made-de-energize itong R1 mo. So, mag-o-open itong contact na to. Kaya, namatay yung motor. Kasi, yung R2 mo, made-de-energize din. So, mag-o-open din to. So, ano siya? Dependent to each other. Pero,
In operation, ang priority mapaandar muna is yung motor number 1. So, ito. Kapag kasi inuna mo itong paandarin, hindi yan naandar. Kasi meron kang R1 dito na dapat mapagana mo muna bago buhayin itong pangalawa. So, ayan. Start again natin. So, another simulation. Start. Energize, normally close. Start. Energize yung R2, under yung M1 after 5 seconds, saka pa lang under si M2. So, ayan. Okay? So, yan yung control simulation ng letter A. Yung nandito. Ayan o. Yan yung inano natin. Yung control na binigay dun sa isang electrician group na sa Facebook. So, yun yung operation niya sa mga nagtatanong kung paano nag-operate itong control na to. Although, ito puzzle lang naman. Hindi siya practical na i-apply mo sa actual. Pwedeng may ano pa dyan, may cheapest way or economical way na pwede natin gamitin. Bawasan natin yung mga relay, bawasan yung contactor. It's either way, kung sa tayo mas makakatipid na safe yung control natin sa motor. No? So, dito, safe yan. Meron yung, ito yung sinasabi ko kanina na, yan. Yan yung thermal overload relay ng 1 and 2. So, dun sa simulator natin, wala tayong nilagay kasi walang, dun sa components ng simulator, wala tayong available, dito. Wala tayong available thermal overload relay. So, ayan, maandar pa rin siya. Okay? So, proceed na tayo dun sa control number 2. Or letter B. Stop na natin to. Okay? Meron pa dito, ito, explain ko na lang to kasi basic na to. Nakuha na natin yung operation ng, ito yung much complicated diagram kumpara dito sa letter B. So, ito, basic lang siya. Kasi wala nang start, stop, push button. No? Okay? So, ang nilagay lang niya dito is SPST. Ano ba yung SPST? So, ang SPST is single ka hanggang 2021. Joke lang. Single pole, single all the way. So, pang-Pasko tong kanta na to. Single all the way, single throw. Ano ba yung spelling ng throw? Ganyan ba? Basta mahina tayo sa English. Pagka mga basta yan ang ibig sabihin niya. Single pole, single throw. No? Yan yung yung control diagram number 2. Letter B. Yan. Okay. So, ano tong A1? Yan. May A1 kasi nakalagay dyan. Doon sa kanina, meron din yata. Hindi na lang natin na-explain. So, yung A1, yan yung tagging ng contactor, A1 at A2. Diyan ka maglalagay ng supply. Pag nakakita ka ng contactor, merong tagging na A1, A2. Yan yung supply side ng contactor coil or yung mga winding na nandun sa loob ng contactor. Okay? Yung 7 and 2, yan din yun. Contactor, din yan. Timer naman to pala. So, ito, nilagay lang niya M1 kasi para sa motor number 1 yan. So, contactor yan. Then, ito, timer. May mga yan, pin type. Siguro, to? 8-pin na timer. No? Then TOR, transcript of record. Okay? Thermal overload relay. Tama ba? Basta yan yung pagkaintindi natin. Thermal overload relay yan. Okay? Tapos itong M2, contactor number 2. Contactor din yan para sa motor number 2. No?
So, number 1. So, ano pang walang tagging? Ito, TR. So, ito yung ano nito, normally open contact nitong timer relay or TR. Okay? So, ano ba equation? Ano ba yung ano niyan? What do you call this? What is the operation naman itong control number 2 or control B? Since ito, wala itong push button, so single ano lang siya, parang switch lang. Parang switch lang ng ilaw. Pero ibang switch siya, baka ano to, knife switch. I-on mo lang or pwede ring breaker. I-on mo lang ito. Kapag in-on mo to, anong mangyayari? Ge-energize yung contactor number 1. Okay? And then, energize din yung timer, relay. On delay kasi ito eh. Ito. On delay. On delay timer. Ang setting niya, 5 seconds. Yan. So, kapag na-energize siya, naubos na yung 5 seconds. Pag turn on mo dito sa SPST, yan. Ini-on mo yan. Let's say, nag-close na yung circuit dyan. So, mag-energize yung M1 mo. Automatic, under na agad tong motor mo dito. Yung motor mo dyan, running na agad yan. Motor number 1 will run. Pag once na mag-press ano ka dito. Mag-turn on ka dito. Kasi wala nang delay yan eh. Yung number 2 mo, may delay. Kasi meron ka normally open dito. Ito kasi normally open to eh. So, after 5 seconds pa nito, yan, yung 5 seconds na yan. Pag naubos yan, saka pa lang magko-close itong, saka pa lang magko-close. So, that's the time, kapag nag-close yan, saka pa lang aandar itong motor number 2 mo. So, ano siya? Mas simple yung control na to, kasi wala nang relay. So, ano siya? Ano mangyayari dyan? Kapag pinatay mo, ito, ibinalik mo to, ini-off mo, mamamatay lahat. Mamamatay lahat yung motor mo. Parang doon sa kanina, ganun din. Namamatay din. It's either kung ano yung i-stop mo. Okay? So, anong nangyari dito sa controller nito? Ano siya? Rekta na siya. Wala na siyang start-stop. Across the line. No? So, dependent siya. And then, ito naman, ang purpose nitong thermal overload relay na to. Let's say, nagka-problema yung nag-overload yung motor mo. So, magti-trip ngayon to. Kasi ito, normally close to ng overload relay. Yan, dalawa na yan. It's either a motor, kung manlin dyan, sa dalawang motor na yan ang mag-overload. Ang mangyayari is, meron kasi itong thermal bimetallic, pag uminit yon, ang tendency is mag-open itong dalawang contact na to. Pag nag-open, magti-trip yung overload. So, mamamatay yung dalawang mong motor. That is the safety device ng mga motor natin. So, yun lang. Basically, lang siya, madali lang naman siya intindihin. So, doon sa mga nahihirapang mag-analyze ng ganitong circuit, natin, suggest na mag-download kayo nitong EKTS simulator para yan para ma-practice niyo yung yung pag-analyze niyo ng problem. Pag-analyze niyo ng circuit sa kahit basic motor controls, mahalaga yan. So, basic kasi tawag dito. Common controller na na-encounter natin sa nung naging engineer na tayo sa isang building. Ang common control na nakikita natin is direct online starter, which is nakarekta. Yung kagaya nitong control na to, tsaka Y delta, ano pa? Ano isa?
across the line na mayroong float switch or may automatic, may hand, mayroong off. So, sa current na trabaho ko, meron kami dong, let's say, ano to? Meron kaming transfer pump. So, ang controller niya, Y delta. So, from basement, idadali niya yung tubig dun sa elevated water tank. So, ang nagpapa-under dun sa motor, ang controller niya is Y delta, pero automatic siyang umaandar. Paano? May gamit na float switch nandun sa taas sa elevated water tank. So, ang purpose niya is kapag mababa na yung level ng tubig dun sa taas, automatic under na yung pump dun sa baba, sa basement, para iakyat yung tubig. So, yun, pwede rin natin i-simulate yung kung paano kuno-connect yung float switch para umandar automatically. Pwede siyang dalawang float switch yun. So, yung isa, float switch para umandar yung motor automatically, and then float switch para patayin. Patayin yung motor kapag puno na yung tangke, kapag puno na ng tubig. So, yun. I-relate natin yung ating trabaho dito sa mga ganitong example. Nako. So, ayan, i-start again natin ito. Makikita nyo naman na gumagana. Ano yan? Sa actual na wiring ng controller sa motor, so pwede mo yung gayahin yan. So, kung anyway possible na makatipid, kasi yung contactor medyo mahal yan eh. Kung nagtitipid kayo, pwede nyo naman bawasan yan. Bahala na kayo kung paano nyo. Basta ang purpose natin is magkaroon ng safety yung motor mo, hindi basta umandar lang yung motor. Dapat safe din siya. So, lalagyan mo yan ng mga protection. Okay? So, in this case, nasagot na natin itong puzzle dito sa isang electrician motor control wiring puzzle group sa Facebook. Nakita lang natin. So, anyway, lang naman tayo. Naglibang-libang. So, yung mga nahirapan sa motor controls, mga electrical engineering student pa lang. So, hindi pa kayo familiar sa pag-analyze na, kumbaga nahirapan pa kayong i-analyze yung ganitong circuits. So, baka makatulong ito sa inyo. Okay? Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna. So, baka naman, i-click nyo yung mga videos natin dyan sa taas. O kaya dyan sa baba. Tapos yung subscribe button, click nyo na din para once na mag-upload tayo ng mga bagong video, so, ma-notify agad kayo. Okay? Hanggang sa muli, mag-upload pa tayo ng bagong video related sa motor controls. Okay? Maraming salamat!